Hey mga brods, may balita at reports tayo dito kay Jordan Heading. Ito pala yung gustong kunin din ng San Miguel Beermen na hindi nga nila nagawa dahil naunahan sila ng TNT Tropang 5G. Yes, may gusto nga i-offer. Ito pong SMB dahil bali-balita't si Munzon din ang gusto rin kunin nila. Pero isa rin si Jordan Heading sa mga nagugustuhan ng SMB kaya nga parang gagawin nilang trade asset nga daw. Ito pong sina Jeron Teng, pati yung Chris Miller na draft nila na veteranong rookie. Mga kabrods. Paano ba naman ito pong si Jordan Heading ay kakaibang player? Kahit sabihin natin na ito pong si Chris Miller na rookie nila ay magaling na player, ito pong Phil-Am na ito. Pero iba pa rin yung veterano at alam na yung laro dito sa PBA at sa Pinas. Itong katulad ni Jordan Heading. Yes mga kabrods. Pero ang TNT rin naman ay nakatingin din kay Chris Miller. Kumbaga, magkakaroon ng benepisyo yung bawat koponan na ito. Ito po kasi yung si Jordan Heading mga brods, magaling na player, composed na player, veterano na kung maglaro, clutch din na player, and talagang kalmado lang kung maglaro mga brods. Hindi ito katulad ng mga ibang veterano na nawawala pagdating na sa clutch, katulad ni na Paul Lee, pagdating na sa fourth quarter, nawawala na. Kaya nga mga brods, ito pong si Jordan Heading, maganda ito para sa SMB. Lalong-lalo na sa SMB, minsan nagchuchok sila. Minsan, nagchuchok yung mga veterano dito, katulad ni na Cruz, ni na Ross, ni na CJ Perez, mga brods. Minsan, nawawala sila sa play, nawawala sila sa wisho na manalo mga kabrods. Pagdating kasi sa fourth quarter, dyan din kasi nagkakaroon na ng step up ang mga veterano dyan dapat mga kabrods. Kaya ito pong si Jordan Heading, para sa akin mga brods, ito talaga yung pinaka-fit din sa San Miguel Beermen. Dahil ang SMB mga kabrods, isa rin sa mga reports and rumors natin, ang SMB ay hindi pa tapos sa tradings mga kabrods, sa blockbuster trade. Marami pang gustong ilutong SMB dahil gusto nga nilang kunin ang kampyonato ulit ngayong All Filipino Cup 2025 to 2026. Alam din naman natin medyo bad start nga ang SMB ngayong mga few games nila, mga first 2 games nila dito sa PBA. Pero hindi pa rin naman yun ang sagot sa tanong bakit kailangan pa ba nilang magpa-trade dahil grabe, ang lakas na ng lineup, napaka-deep na ng bench ng lineup ng SMB tapos magpapa-trade pa. Hindi rin yun mga kabrods. Ang SMB, kahit di na ito magpa-trade kahit di na sila maglagas ng player dahil ang lakas na talaga ng lineup na ito. Kumbaga, talagang finishing touch na lang para sa SMB. Kumbaga, inaayos na lang ni Coach Leo Austria sino ba yung bibitawan niya, sino ba yung mga players na kailangan nila para nga makuha yung kampyonato na ito. Dahil ang SMB once kasi na kapag meron nitong may makukulit na players, hindi nasunod sa play, talagang 80 trade at 80 trade ka nila. Pero katulad nito ni Jordan Heading, napakataas ng basketball IQ na ito mga kabrods. Maganda. Ito pong attitude pa. Tapos ang ganda pa ng gumawa ng play. Napaka-veterano, decision making, okay din talaga. Skills mga kabrods. Scoring na ito. Grabe. One of the best shooter ngayon sa PBA. Ito pong si Jordan Heading, ito pong lefty shooter na ito. Hindi lang yan, maski sa scoring, sa mga decision making sa scoring nito, ang ganda rin. Talagang ipapasa niya kapag libre yung teammates niya kahit libre pa siya. Yan ang kagandahan dito kay Jordan Heading. Napakagandang player, leader mga kabrod sa laro. Kaya dito sa SMB, malaking tulong ito para sa kanila na mag-add sila ng veteranong katulad ni Jordan Heading. Pero yun nga, TNT Tropang 5G kasi ngayon ito, nasa pudar ni Boss MVP ito. Kaya nga kailangan mga kabrods, maganda rin yung offer mo. Yun nga, yung sinabi ko, yung Chris Miller at Jeron Teng. Sa tingin nyo mga kabrods, kakagat ang TNT Tropang 5G doon. Kaya sa tingin nyo, sa lahat po ng mga SMB fans at TNT fans, kailangan bang kunin na SMB ito pang si Jordan Heading at bitawan si Chris Miller doon sa TNT Tropang 5G? Kaya komento mo lang po nyo dito mga bros at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods, Mo Tautua. Yes, alam din naman natin na nasa SMB ito pero hindi nyo rin alam mga kabrods na gustong ilipat din ito ni Boss Al Francis Chua dito po sa Barangay Nabra San Miguel. Yes, totoo yan mga kabrods. Ito pong Barangay Nabra, pilay-pilay nga sa big man position. Tapos yung mga wings pa nawala. 5 players na magagaling nawala sa Barangay Nabra San Miguel.
Tenorio, Pesumal, Aljon Mariano, Jamie Malonzo, and Maverick Cami. Si biruin nyo yan, nawala sa Ginebra. Tapos wala nang sagot na naman ng Ginebra. 3 years na silang di nagcha-champion, tapos ganito pa yung nangyayari sa kanila. Kaya nga ito pong si Mo Tautua, na imbis nga daw na parang umiinit yung upuan niya, umiinit yung pet na lang niya dyan sa SMB, why not ito yung gamitin ni Coach Tim Cone dito sa Barangay Ginebra, San Miguel. Yes, dahil sa SMB, meron naman na silang Junmar Fajardo, may Brondial pa sila mga kabrods, may mga bigs din sila na magagaling din dyan, mga practice player na magaling din mga kabrods. Kaya dito sa SMB, wala ka nang ihingilin pa. Ito pong si Mo Tautua, kumbaga, pang additional na lang ito, pang dagdag sa lineup na lang ito sa SMB. Kaya dito, imbis na mabangko siya dyan, dito na lang sa Barangay Ginebra, San Miguel nga daw ilalagay na Boss Al via 3-team trade. Ito pong si Mo Tautua. Yes, mga kabrods, dito sa Barangay Ginebra, San Miguel, kailangan nila ng big man na katulad ni Mo Tautua. Totoo yan mga kabrods, dahil lang Ginebra, sa pagpasok natin ng playoffs round ngayong ipaparating na December, mga kabrods, November na, bilis lang ng araw na to. Tapos pagdating ng playoffs round, baka malaglag pang Ginebra dahil alanganin pa yung standing nila. Kaya kailangan palakasin lalo yung lineup ng Barangay Ginebra, San Miguel. Kunin nila si Mo Tautua. Kayang-kayang pumukol ng tres. Ang ganda pa ng footwork sa ilalim. 6'8" pa na big man. Matigas-tigas. Parang import din. Ang laking maitutulong nito ni Mo Tautua sa Barangay Ginebra, San Miguel. Ang laking tulong dito para kay Japet Aguilar and Jetroy Rosario. So hindi lang naman si Mo Tautua ang isa sa mga gustong kunin ng Ginebra. And ito, gusto na nga rin nilang ibalik. Ito pong si Christian Stonoringer. Yes, ito pong si Stan, si Bulldozer. Yan nga, yung pinaka-isa talaga sa mga project ngayon ng Ginebra na ibalik dito sa lineup nila. Bali-bali at reports na ito pong si Stan ay balik loob na rin sa basketball. Nagtitraining ito ng patago, nagpa-practice ng patago. Kaya nga mga brods, biruin nyo yan ang lapit lang neto po ni Stan, yung pinag-i-stayan niyang bahay dyan sa Manila, napakalapit lang doon sa training grounds ng Barangay Ginebra, San Miguel. Malay natin, patago itong nagpa-practice dyan sa Ginebra Court. Tapos, pag nagkaroon ng negotiation, patago rin nilang mapapirmahan. Ito pong si Stan sa kanila. Alam din naman natin yung rights ni Stan sa Terra Firma Jeep. Once na ma-release or ma-trade yan ng Ginebra, malaking tulong ito para sa kanila mga kabrods. Ligawan ng Ginebra yan, offeran ng Ginebra yan, under the table, para nga makuha ito pong si Bulldozer Christian Stonoringer. Medyo kailangan rin kasi ng Ginebra yan Ito pong si Stan, kahit sabihin natin na may mga past na alitan yan, kapag kailangan mo na yung player, kailangan kunin mo na mga kabrods, kasi baka malaglag pa. Pero 3 years nang hindi nagcha-champion ng Ginebra, tapos malalaglag pa sila, tapos ganito may nangyayari sa team nila, sa lineup nila, nagkalagas-lagas pa. Kailangan nilang kunin. Ito pong si Stan habang maaga pa, dahil baka malaglag pang Barangay Ginebra, San Miguel pagdating ng playoffs round mga kabrods. Kaya malaking tulong kung makuha nila si Stan, dahil dami na rin kampyonatong naiambag nito ni Stan sa Ginebra, at alam na rin ni Coach Tim Cone kung paano gamitin si Stonoringer, and alam na rin ni Stan ni Bulldozer kung paano pa championin ng Barangay Ginebra, San Miguel. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba si Stan plus Mo Tautua para sa Barangay Ginebra, San Miguel, ito na ba yung magbabago at makakapag-champion para sa Barangay Ginebra, San Miguel? Dalawang magigiting na big man na to Kaya komento mo lang po dyan mga brods, at iisa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball Trade Hoops. Yun lang, I'm out.